But, sabi niya, isa lang huwag ka dun sa syudad. Huwag ka na makigulo dun sa syudad. You go to a place na wala pang Bible Baptist Church at nakita po namin yung Prebihiya, isa po siyang bayan o isang probinsya, nasa border siya ng Laos and Thailand. Trivia, ang Laos, Thailand at Cambodia, inasmuch na yung kanila pong lingwahe is different from each other, pero meron pong similarity. 30 to 40% ng kanilang language is similar. Okay? Parang Tagalog, di ba? Maraming Tagalog, pero iba yung Tagalog ng Batangas, iba yung Tagalog ng dito sa Bulacan, iba yung Tagalog ng Quezon. Merong mga salita na hindi pa rin tayo maintindihan kahit na Tagalog, di ba? Pag nasa ibang lugar. The same po ang Cambodia, Laos at Thailand. Inasmuch na magkakaiba yung kanilang lingwahe, pero merong similarity. The idea is this: for us to be able to start a work in the Cambodia side. Why Cambodia side? Because Cambodia is a very open nation. Open po sila sa gospel. Okay? Open sila sa gospel. Hindi pinagbabawal mag-start ng church sa Cambodia. In fact, meron na po ngayon parang association ng Baptist churches na pwede mong gamitin yung association na yun for you to be able to get a visa, okay, para to be able to start a work in Cambodia. And then later, pag tayo po ay na-establish na sa Cambodia, the idea is to cross going towards Laos and Thailand. The biggest challenge po to any foreign missionary is to learn the language. Napakahirap po ng lingwahe. Ang sabi po sa akin ng mga veterano ng missionary doon, it took them more than a year or 2 years for them to be able to finally be able to speak the language. Hindi pa nga ganun sila fluent, pero at least sabi niya makakasurvive ka na rito. Okay? Basta pag-aaralan mo yung lingwahe. But that is the biggest challenge to any foreign missionary. But if we would be able to train Cambodians local, and then they would be the one to cross going to Laos and Thailand, it would be easier for them. Tayo po, ang itsura natin, ang features natin, parang Cambodian din po, para din po Thai, para din po tayong Laosian. Pero, pag tayo nagsalita, halata agad. Halata agad na hindi tayo local. But pag sila, mas madali silang magkaintindihan. So yun po yung napakagandang gawain sa Cambodia. Our vision is that Cambodia will be the next Philippines. It's going to be a missionary sending nation. Because Cambodia, marami pong nakapaligid dyan, and it's all just land borders. Nandiyan po ang Thailand, nandiyan ang Laos, nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Myanmar. Okay? Nandiyan ang Burma. So yan po yung mga land area niya. Kaya po, ipag-pray nyo talaga ang Cambodia. Dahil ang Cambodia is napakagandang potential na bansa because it's open to the gospel. And right now, marami na rin pong mga local na mga Cambodians ang nasisave. Like for example po sa Bethany, we have more than 10 na Cambodians na nag-aral sa Bethany at nakagraduate na rin po at bumalik na sa kanilang mga bayan at nag-i-start na rin po ng mga gawain. Kaya po kahit paano, ako po ay nakakapag-language study na from the church because of our Cambodian students. It is an exciting ministry. It is an exciting work. After working for 27 years with School of Tomorrow, hindi po ibig sabihin na ako po ay napagod na sa School of Tomorrow or hindi na maganda yung School of Tomorrow. You see, but after 27 years of giving my life in the work of Christian education, School of Tomorrow really is napakagandang ministry because it's reaching thousands of kids for the Lord. Meron po tayo mga graduate ng ACE na naririto ngayon. I'm sure you would agree with me na ACE or School of Tomorrow made the difference in your life. It has made a difference in me. But it doesn't mean na pag komportable ka na doon, ay okay na. But when the Lord called us to
to go to Cambodia, napakahirap. I really, I cried sa Panginoon na, Panginoon, talaga ba tinatawag mo ako dun sa lugar na yun? Kasi effective naman ako dito sa School of Tomorrow. I'm doing a lot here for School of Tomorrow, and I'm doing a lot for the Philippines. I'm doing a lot for the churches here in the Philippines and even in Cambodia. Bakit kailangan pa mission? Because that's where the Lord is calling us as a family. At the end of the day, it's all about God's calling. At the end of the day, it's about obeying God's calling. Kahit nasa anong sitwasyon po tayo ngayon, sabi nga nila, wala naman talagang sasabihin mo na perpektong sitwasyon para sabihin mo na ito na yung panahon para lalabas ka at didinggin mo o susundin mo yung panawagan ng Panginoon. There's no such thing. But when the Lord calls, you just have to answer the call. Because it is the Lord that is calling you. This morning, ang ating pong topic ay napaka-common sa ating lahat. Ito po yung madalas na nating naririnig. Pero sabi nga, human as we are, we tend to forget. Tama? Nakakalimot tayo lahat. Kung tutuusin, meron po kaming ang kasabihan sa Bible School, if it is new, it's not true. If it is true, it's not new. Because the Bible is not new. First and foremost, tama? Hindi natin binabago-bago ang laman ng Biblia. Hindi tulad ng ibang mga kulto na parang meron sila laging bagong discovery. Tama? May mga bagong laging discovery. I don't know with you, kayo po ba ay nag-sign up na? Nakapag-submit na po ba kayo ng requirement ninyo? Dahil meron pong isang tao, ang sabi niya, mag-submit na kayo ng form ninyo, ng requirement ninyo para makapasok kayo sa langit. Okay? Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung kanyang katuroan yun at meron tayong kailangang pirmahan at merong bayad pa actually. May first class, parang aeroplano may sasakay ka ng ano ba tawag doon ng economy, may business class. Okay? So parang merong ganun, depende kung magkano yung ibabayad mo. But the truth of the matter is there is nothing new na pwede tayong ituro sa Biblia. Amen? The Bible says also, sabi po ni King Solomon, there is nothing new under the sun. But why do we still need to read and to study the Bible? Because again, human as we are, we tend to forget and we need to be reminded always from the Word of God. We need to be encouraged. That is why church is essential. Ako po'y natutuwa at ako po'y nakakatayo rito sa inyong harapan at physically tayo po'y nagkikita. Amen? Dahil napakarami na po mga iglesia na talagang wala nang face-to-face. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang po. Okay? At hindi ko rin po sinisisi yung mga wala ngayon dito. You might have your, medical condition at hindi kayo makakarating o di kaya isa kayo dun sa mga bawal na dapat narito. Actually, meron din mga bawal na narito but I'm sure talagang yung puso ninyo nag-uumapaw na sabi nga po dun sa kanta, ano ba yung pwede natin gawin sa Panginoon? Isa lang ang pwede natin gawin sa Panginoon. Give praise unto the Lord. And church attendance is one way of what? Giving praise unto the Lord. Amen? Yung iba natatakot pumunta sa church kasi baka mahawa, pero pupunta sa mall, pupunta sa palengke, pupunta kung saan. Again, kung talagang hindi pwede, we understand. But if you are physically able, church is essential. If you really love the church and your heart is really into praising God, church is essential. Church is essential. Marami tayong kinakatakutan, but listen, let me ask you, are you saved? Are you saved? Does it mean that you are 100% sure that you will go to heaven when you die? Sigurado po ba kayo? Talaga? Parang pahina ng pahina. Okay? Usually ganyan po. Pag tinamar, are you saved? Ang lakas. Pagdating sa, are you 100% sure they're going to heaven? Amen. Parang medyo humihina. But folks, if you are saved, you are 100% sure that you're going to heaven.
Yun ang isa pong pinakaunang palatandaan na ikaw talaga ay saved. Meron kang kasiguraduhan ng langit. Amen? Amen. Kaya kung tayo ay saved, alam natin kung ano yung responsibilidad natin. Tama? Now, let me invite you first to stand up as we read the Word of God in respect to the reading of the Word of God. Medyo mahaba po ito, but I'm sure ma-appreciate ninyo because most of the time, alam natin yung story, pero yung detalye, hindi natin masyado natatandaan. Tama? So, basahin po natin siya. I will read it aloud, just follow me silently. Okay? Luke chapter 16, verse 19 to 31. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Ibig sabihin, yung nandyan, hindi na pwedeng pumunta rito, at yung narito, hindi na pwedeng pumunta dyan. Then he said, referring to the rich man, I pray thee therefore, Father, nag-aapila pa rin yung rich man, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Wow. Imagine mo yung concern niya sa kanyang kapatid because of what he is experiencing, because of the suffering that he is going through. Ayaw niya na yung kanyang mga kapatid ay makapunta rin sa lugar na yon. And in verse 29, Abram said unto him, They have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, referring again to Abraham, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Gracious Heavenly Father, Lord God, we thank you, O Lord, for the opportunity you have given us to worship you today, O God. We pray, Lord, that you would just cleanse our heart, our soul, from all sin and unrighteousness, O God, that our worship to you today would be a sweet-smelling savor, O God. Lord, I pray that you would just cover me with thy blood, so the people will not see me, but they will see you, O God. The people will not hear me, but they will hear you, O Lord. For all glory belongs only unto thee, O God. For all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you very much. You may be seated. As you are sitting, let me also invite you to open your Bible in Proverbs chapter 11, verse 30. Proverbs 11, verse 30. The fruit of the righteous is a what? A tree of life, and he that winneth souls is wise. He that winneth souls is wise. Question, are you winning soul? Are you winning souls? If you are saved, the Bible says, if you only, sabi niyan, he that winneth souls is wise.
Now, the standard of this world for being wise, kailangan marami kang pinag-aralan. Tama? And most of the time, yung mga acronym o yung mga letter na nakaduktong sa dulo ng ating mga pangalan, nagsasabi, o parang, again, sa standard ng mundo is wise ka. Kung halimbawa, ang pangalan mo, merong nakaduktong na PhD, DD, MD, at lahat yung mga maraming mga acronym na yon, habang mas dumadami yung mga acronym na yon, habang mas dumadami yung mga letters na yon after your name, it means to say, again, ang tingin sa iyo ng mundong ito, ikaw ay wise dahil ikaw maraming pinag-aralan, ikaw ay maraming tinapos. O di kaya naman, at the beginning of your name, ganun din, maraming mga letter. Engineer Cesar de Ocampo, Dr. Cesar de Ocampo, o di kaya Reverend Cesar de Ocampo. Kaya lang, ang sad reality po, ako po, yung pangalan ko, nakaduklong lang sa dulo, Cesar de Ocampo, LBC, DHL, LBM. Okay? But again, the standard of this world, para sabing ikaw ay wise, kailangan marami kang tinapos o marami kang pinag-aralan. The standard of this world, for you to be considered wise, kung ikaw ay mayaman, makapangyarihan, maganda yung pwesto mo sa lipunan. Maybe ikaw yung presidente, ikaw yung senador, ikaw ang governor, ikaw yung mayor. Kapag meron ka mga title na yan, kapag ikaw ay nasa ganyang estado ng buhay, ang tingin ng tao sa iyo, you are wise, ikaw ay pantas, ikaw ay matalino. In a way, may konting katotohanan naman, di ba? Dahil hindi mo naman siguro matatapos yung mga yan kung wala kang kaalaman, kung wala kang katalinuhan. Hindi ka rin naman yayaman kung wala ka rin kaalaman, hindi ka wise, hindi ka matalino. But, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sino daw ba ang wise? Now, the Bible says, He that winneth souls is wise. This morning, we are going to talk about who is a wise man. Or maybe we should say, why is soul winning wise? If we are going soul winning, at alam natin na sinasabi ng soul, sinasabi ng Biblia na ang wise man is a one who wins souls. The question is, why is it wise for us to win souls? Bakit tayo wise? Bakit tayo tinuturing na pantas? Bakit tayo tinuturing na mahusay kung tayo ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon? Pwede ba lang ba natin sabihin, basta wise, yung sinabi sa Bible, wise But the question is, again, bakit wise? Bakit wise ang tawag doon sa tao na nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon? Question, why are you winning soul? Bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon? You know what, sometimes, minsan nakikita ko kasi meron tayo mga competition sa church na merong group A, group B, group C, kung sino pinakamaraming naaya o sino pinakamaraming naakay na kaluluwa sa Panginoon, nadala sa church, merong palakpakan, merong prize. Are we after the recognition? Yun ba yung ating reason? Bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon? O di kaya para tayo ay, makilala dito sa iglesia bilang isang soul winner? Bakit tayo kailangang mag-akay ng kaluluwa? Bakit tayo wise? Bakit sinasabi ng Biblia, He that winneth souls is wise? Bakit? Now, first and foremost, open your Bible in James chapter 4, verse 14. James 4:14. This is a very familiar verse to you if you are a soul winner. The Bible says, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then what? Vanisheth away. It is wise to win soul because life is uncertain. Hindi natin sigurado ang buhay. Ang sabi po, ang kamatayan lang ang alam natin na hindi natin alam. Alam nating lahat na tayo yung mamamatay, pero hindi natin alam kung kailan at paano tayo mamamatay. I'm sorry, medyo morbid po yung ating topic, pero ito po ay katotohanan.
At ito po yung napapanahon. Actually, hindi lang ito napapanahon ngayon. Wala namang panahon, wala namang taon na walang namatay. Tama? Lahat tayo, darating tayo lahat sa punto na tayo ay mamamatay. That is why it is very important right now for you to be able to answer the question, are you saved? Are you saved? Just this month, 4 na pastor na kaibigan ko, hindi lang basta kakilala, kaibigan ko, very close, at hindi pa sila, hindi pa sila katandaan. Bata pa sila. But kinuha na sila ng Panginoon. Life is uncertain. Itong taong ito, itong mga taong ito, faithful sila. Matapat sila sa Panginoon. Naglilingkod sila sa Panginoon. Mahuhusay na tao. Pero kinuha sila ng Panginoon. Never did I imagine na kukunin sila ng Panginoon ng ganito kaaga. Because again, life is uncertain. Sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na bata ka, hindi ka pa mamamatay. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka, hindi ka pa mamamatay. Wrong. Life is even like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Nung ako po ay nasa dati ko pang opisina, isang araw nakarinig kami ng isang malaking pagsabog. And only to find out na meron palang eroplanong bumagsak doon sa barangay namin. Kasi po yung lugar namin malapit sa airport. And then yung merong binagsakan na bahay, sa loob ng bahay, merong isang binatilyo, laki, of course binatilyo, lalaki, wala siyang sakit, malakas siya, at nasa loob lang siya ng bahay. Di ba sabi sa atin, stay at home to be safe. Nasa loob lang po siya ng bahay. At sa napakalaki ng mundo, napakalaki ng Pilipinas, doon pa talaga bumagsak yung eroplano kung saan siya natutulog. Ang irony doon, ito, hindi pa po siya nakasakay ng eroplano sa buong buhay niya. Ano ang nakalagay sa death certificate niya? Yung cause of death niya? Plane crash. Bata pa, malakas. Ang sabi natin, di ba, uminom tayo ng maraming mga food supplement. Sabi kanina, I have nothing against that, okay? I have nothing against uminom tayo ng food supplement, vitamins and everything para to keep us healthy. Pero iba po yung usapang kalusugan, iba po yung usapang kamatayan. Tama? Ibang usapan ng kalusugan, ibang usapan ng kamatayan. Pwede kang maging malusog para hindi ka magkaroon ng sakit dahil mahirap magkasakit, masakit magkasakit, maggastos magkasakit. Kaya kailangan sumusunod pa rin tayo sa mga protocols kasi mahirap talaga magkasakit. Alam natin kung gaano kahirap, gaano kadusa yung gaano nagdudusa yung mga nagkakasakit at gaano kagastos magkasakit. Tama? Kaya kailangan maging healthy tayo. But healthy body does not mean na hindi ka na mamamatay. Lumabas sa bahay, ang lakas, ang bata pa paglabas sa bahay, nasagasaan. Sayang ang lahat ng food supplement. Kasi ang kanya kinamatay, aksidente. But again, please don't get me wrong. Umiinom din po ako ng food supplement to keep you healthy. But food supplement, vitamins or medicine cannot extend your life. If it is time, it's time. That's what the Bible says. In Hebrews chapter 9, verse 27, basahin niyo po yung mga Bible, open your Bible. Hebrews chapter 9, verse 27, as it is written, it is appointed unto man, ang sabi, once to die, and after which what? Judgment. No one can alter God's plan in our lives. Not even COVID-19. Hindi dahil nagka-COVID-19 na, mamamatay tayo. Masyado na tayong tinakot ng COVID-19. Tama naman na matakot tayo dahil mahirap talaga magkaroon ng COVID-19. Hindi ko po sinasabing walang COVID-19, okay? Naniniwala po ako. Ang wife ko po, nurse, nagwo-work ang asawa ko sa ospital. And she has seen it so many times. At sigurado, ngayon po, meron na kayong kakilala, hindi lang narinig, kakilala nyo, kaibigan nyo. May pangalan, alam nyo yung mukha, namatay dahil dyan. Tama? But then again, kung hindi yan ang plano ng Panginoon sa'yo,
para mamatay ka, hindi ka mamamatay. No one can alter God's plan in our lives. But if it is time, it's time. No matter what you do, no matter how healthy you are, no matter how safe you are, if it is time, it's time. That's what the Bible says. That's what the Bible says. If it is time, it's time. But the most important thing is this. The Bible says, in Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, but after this, ano sabi? Judgment. Yung po yung dapat nating binibigyan ng pansin. Yung judgment. Yung judgment. Hindi yung kamatayan. Dahil tayong lahat mamamatay one way or another. Walang makakaiwas sa kamatayan. Sabi niyo, Pastor, hindi ka natatakot na mamatay. Natatakot din ako mamatay. Unang-una, nalulungkot ako mamatay. You know why? Kasi minsan iniisip ko yung pamilya ko, iniisip ko sino maiiwan, yung mga bagay na yan. Pero pag binabasa ko pa rin yung Biblia, at sinasabi sa akin ng Biblia, sinasabi pa rin sa akin ng salita ng Diyos, after that, judgment. Meron dalawang lugar lang tayong pupuntahan. Anong lugar lang pupunta natin? Langit at impyerno. Yun ang dapat nating matandaan. Inasmuch that human as we are, meron takot sa kamatayan, but at the end, you will have to realize, hindi mo maiiwasan yan. Ang kailangan mo lang isipin is that kung sakali man, kukunin ka nga ng Panginoon, after judgment, saan ka pupunta? Sa langit? Ba? O sa impyerno? At yun po ang pinaka-importanting dapat nating sagutin. Hindi yung paano tayo mamatay, kailan tayo mamatay, because only God knows. Only God knows. But we can be certain, where are we going after we die? Sa lumang pananampalataya natin, meron tinatawag na purgatorio. Na ang purgatorio, ang tinuturo po ng ano niyo po yung purgatorio? Ang purgatorio parang ano yan parang waiting area. Okay? Na kapag hindi ka masyadong mabait, hindi ka muna pupunta agad sa langit. Doon ka muna sa purgatorio. Doon ka muna sa waiting area. Pag hindi ka masyadong masama, hindi ka dediretso sa impyerno. Doon ka muna sa purgatorio. Sa waiting area ka muna. Para lang yung pag may flight ka, doon ka muna sa waiting area. Di ba? But here's the catch. Paano ka pupunta sa langit from purgatorio? Kaya minsan nababasa po natin, di ba? Let's pray for the repose of their soul. Kasi ang purgatorio po, naniniwala sila na pag namatay ka, may pag-asa ka pang maligtas na pumunta ka sa langit at hindi ka pupunta sa impyerno. At ang paniniwala nila is that kung ikaw ay magpapamisa, magpapadasal ng special. Hindi ko lang po alam anong ibig sabihin ng special, kung merong ice cream sa taas o leche plan. Pero pag sinabi kasing special, ibig sabihin may bayad. Mas mataas ang bayad. Kaya di ba minsan meron tayong mga biruan, isang dasal na lang, nasa langit na yung kamag-anak mo. Kaya lang ang problema, kahit na isang dasal na lang, kung hindi ka makapagbayad, patay. Paano kung wala kang pera? Paano yung araw na yun, hirap na hirap ka? At hindi ka makapagpadasal. Imagine mo yun, hindi pumunta ang kamag-anak mo sa impyerno, hindi dahil siya ay masama, pumunta siya sa impyerno dahil wala kang pambayad. At hindi siya napunta ng langit dahil siya ay mahusay o mabuting tao. Napunta siya sa langit dahil meron siyang pambayad. Imagine mo yun, you can buy your way to heaven. Wala po sa Bible ang purgatorio. Wala pong in-between ng langit at impyerno. Ang sabi po sa Biblia, langit at impyerno lang. Langit at impyerno lang. Walang ibang pupuntahan. Langit at impyerno lang. The question is this, saan ka pupunta? It is wise to win soul because life is uncertain. It is wise to win soul because death is sure. And after death, there is what? Judgment. Judgment.
At dalawa lang ang pupunta mo, langit o impyerno. Now, let me describe to you a little bit. Ano po yung impyerno? Open your Bible please sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. And let's read verse 42. Matthew 13, verse 42. And shall cast them into a what? Furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Now, tumalon tayo ng konti sa verse 50 of the same chapter. Matthew chapter 13, verse 50. And shall cast them into what? The furnace of fire, and there shall be wailing and gnashing of teeth. Parang furnace, para siyang oven, lutuan, nandoon yung apoy, and mainit, there shall be gnashing of teeth. Revelation chapter 21, verse 8. Revelation 21, verse 8. Ano po sabi diyan? But the fearful, the unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the warmongers, and the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa verse 8 na yan, sinasabi sa atin kung sino yung qualified pumunta sa impyerno. Now, kung titingnan po natin itong listahan na to, qualified tayo lahat. Tama? Walang hindi qualified. Especially yung sinabi dito, and all liars. Meron po ba dito sa inyo hindi nakapagsinungaling sa buong buhay nyo? Wala, di ba? Pag meron kayo nagsabi na, ako po, pastor, hindi ako nakapagsinungaling, sasabihin ko sa'yo, sinungaling. Kami po na nagwo-work sa mga schools, lagi po itong naririnig ng mga supervisor, yung mga teacher natin sa school. Darating yung magulang sa eskwela at nagagalit. Bakit mo sinasabi nagsisinungaling ang anak ko? Hindi sinungaling ang anak ko. Hindi ko tinuruan magsinungaling ang anak ko. Kung hindi po marunong magsinungaling ang anak nyo, kayo po ang sinungaling. Hindi naman po natin talaga tinuturuan magsinungaling ang bata. The Bible says, foolishness is bound in the heart of the child. And we are born with a sin. Tayong lahat ay makasalanan. Tama, hindi mo na kailangan turuan na magsinungaling ang bata. All of us is qualified to go to hell. But thank God. Thank God that He sent His only begotten Son to die for us on the cross. But dalhin ko kayo ng konti sa impyerno. Kapag ba kayo napaso, ganito ba yung reaction natin? Ay, ang init. Ang init nga. Halika, lapitan mo, hawakan mo. Mainit po, ang init. Hindi ganoon, di ba? Pag napasok ka, tanggal agad. Tanggal agad. Naalala niyo yung mga panahon na hindi pa tayo gumagamit ng rice cooker? Siguro iba hanggang ngayon hindi pa rin gumagamit ng rice cooker kasi mas mabilis talaga magluto sa kaldero lang, di ba? Sa apoy, di ba? And sometimes, pag wala tayong sapin, pag kumulo, kailan tanggalin yung takip, di ba? And pag wala tayong makuha ang basahan, hahawakan natin siya. Nasubukan niyo na ba yun? Ako, nasubukan ko na yun. Pag hawak mo ganyan, sabay tapon ng takip. Kasi, mainit. Tama? Now, listen. Ang impyerno po, para po siya isang oven. Isang oven na walang turn off or on na button. At hindi rin po pwedeng i-lower down yung heat o yung init. Imagine nyo po yung isang oven na walang off and on switch at walang way to turn down the heat. Doon po ipapasok yung mga tao na wala sa Panginoong Hesukristo. And the worst is, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Pag ikaw pumasok sa impyerno, wala nang labasan at hindi ka mamamatay. For eternity
ikaw ay nasa loob ng isang oven. But what makes it worse is this. Buksan niyo po yung mga Bible, balikan po natin yung Luke chapter 16. Basahin po natin yung verse 23. Luke chapter 16, 23. And in hell, he lift up his eyes. Listen, you read. In hell, he lift up his eyes, being in torment. And, ano sabi diyan? Ano sabi? Seeth Abraham. Ano ibig sabihin ni seeth? Nakita niya. Tama? Nakita niya si Abraham. At nakita niya rin sino? Si Lazarus. And Lazarus in his bosom. Now, verse 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. He cried and said, umiiyak siya, sumisigaw siya, tinawag niya si Abraham. Ang sabi niya, Abraham, have mercy on me. And send, what? Who? Lazarus. Ibig sabihin, nakita niya rin si Lazarus at nakilala niya si Lazarus. Nakita niya si Abraham, nakilala niya si Abraham, nakita niya si Lazarus, nakilala niya si Lazarus. Tama? That he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented. Listen. If I die, because I'm saved, I'm going to heaven. But what if my mom also died? And what if she's not saved? Thank God my mom is saved. 94 years old na po ang mother ko. But she's saved. Pero kung hindi sa saved, namatay ako at namatay siya. At makikita niya ako from hell. Makikita niya ako, ako'y nasa langit. At sasabihin sa akin ng nanay ko, Cesar, ang hirap dito, ang init dito, ang hirap dito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang paraan ng kaligtasan? Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo? Bakit? Makikita ako ng aking mga anak at sasabihin ng mga anak ko, tatay, ang init dito sa impyerno, tatay. Ang init dito sa impyerno, tatay. Ang init dito. Bakit hindi mo sinabi sa amin yung paraan ng kaligtasan? Sasabihin sa akin ng asawa ko, sweetheart, ang tagal natin magkasama. Ganyan ka ba kagalit sa akin? Hindi mo man lang shinare sa akin yung kaligtasan. Alam mo pala kung paano makarating sa langit. They will see you, and they will cry in agony, but you cannot do anything about it anymore. Ang sasabihin sa'yo ng mga kaklase mo, Cesar, ang tagal nating magkaklase. Pero minsan hindi mo sinabi sa amin, alam mo pala yung paraan, paano pumunta sa kalangitan. Alam mo pala yung paraan, paano maligtas. Sasabihin sa'yo ng mga kaopisina mo, Cesar, ang tagal natin magkasama sa office. Ang tawag mo pa sa akin, BFF. Pero minsan hindi mo sinabi sa akin na alam mo pala yung paraan ng kaligtasan. And they will cry and they will say, Cesar, bakit? Bakit? And you cannot do anything about it anymore. Wala na. Minsan sasabihin mo siguro, pastor, kasi nahihiya ako, pastor eh. Alam mo, minsan sasabihin mo, nahihiya ka. Sa sobrang hiya mo, hayaan mo na lang silang pumunta sa impyerno. Dahil nahihiya ka sabihin, mas gusto mo pang pumunta sila sa impyerno kasi i-overcome yung hiya mo. Sabi, natatakot kasi ako, nininervous ako every time na mag-share ako, natatakot talaga ako eh. Dahil sa sobrang takot mo, hayaan na lang natin silang pumunta sa impyerno than to overcome your fear. Folks, listen, let me ask you again, are you saved? Are you saved? Are you saved? Because if you're saved,
Why are you saved? How did you know that you're saved? Because that's what the Bible says. Tama? That's what the Bible says. If you believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. And we believe, and that's why we know we are saved. Right? But did you know, it's also the same Bible that says, kung ang tao ay hindi maliligtas, siya ay pupunta sa impyerno. Folks, hindi natin pwedeng piliin yung kung ano lang ang paniniwalaan natin sa Bible. Ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay pinaniniwalaan natin from cover to cover. Hindi natin pwedeng piliin lang kung ano ang paniniwalaan natin sa Biblia. Hindi natin pwedeng sabihin na paniniwalaan natin ng langit at hindi natin paniniwalaan ng impyerno. Hindi natin pwedeng sabihin ng Panginoon, ang paniniwala lang natin ng Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Pero ang Panginoon din is a just Lord. Hindi pwedeng isang bahagi lang ng binabasa natin ng Biblia. Isang bahagi lang ng Biblia ang ating pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan natin ang buong Biblia. And listen, if you know that you're saved because you accepted the Lord Jesus Christ, let me tell you this morning, your loved ones, your relatives, if they are not saved, they will definitely go to hell. I have nothing against door knocking. I have nothing against tracts distribution. I have nothing against, soul winning program. Minsan meron pa tayo mga pa-contest. But let me ask you this morning, is your mom saved? Is your dad saved? Ang nanay at tatay mo ba saved? Ang lolo at lola mo ba saved? Ang mga kapatid mo ba saved? Ang lahat ba ng anak mo saved? Ang mga kamag-anak mo ba saved? Those of you who are watching online, yung mga kasama mo nanonood ngayon dyan sa loob ng bahay, are they saved? Folks, listen. It is wise to win soul because life is uncertain. Death is certain. And judgment after death is also certain. And there's only two places you will go to when you die. If you are not saved, you will go to hell, where you will suffer for eternity. And doon pupunta po yung ating mga mahal sa buhay. And it's going to be sad. It's going to be very, very sad if they see you in heaven while they are suffering in hell. Are your loved ones saved? We are concerned about other people's soul. Lumalabas tayo, nag-share tayo. Listen, have you checked recently the four corners of your house? Ang lahat ba ng nakatira sa loob ng bahay ninyo ay ligtas na? If not, the best time to share them the Word of God is now, because life is uncertain. Pero hindi naman po lahat tayo malungkot ngayong umaga, no? Meron po magandang bahagi rin. Sabi po, saan tayo pupunta? Langit o impyerno? Now, let me describe to you a little bit. Ano ba yung langit? John chapter 14 verse 2. John 14 verse 2. Ang sabi po dyan, in my Father's house are what? Many mansions. If were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow! Mansion! Sino po merong mansyon? Ako po'y natutuwa nung pagdating ko dito. Ang ganda-ganda na ng iglesia. Ang ganda-ganda na ng building. Siguro sa atin, wala man tayong mga mansyon. Meron tayong nuno ang bahay, pero hindi mansyon. Sometimes, pag umuulan nga, umuulan din sa loob ng bahay natin. Pero sabi nga nung kaibigan ko, okay lang yan. At least pag walang ulan, walang tulo. Di ba? O di kaya, yung bahay naman natin, pag mainit, sobrang init din sa loob ng bahay natin. Di ba? Sabi na ng isang kaibigan, okay lang yan. At least, hindi yan impyerno. Sandali lang ang pagdudusa mo dyan. Di ba? But in heaven, we will have our own mansions.
Amen? We will walk in the streets of gold. Yung bahay natin gawa sa mga precious stones. Wow! At sabi niya, ito pong lugar na ito, isang sa pinakamaliwan, yan po yung pinakamaliwanag na lugar na nagniningning. Basahin po natin yung Revelation chapter 21 verse 4. Ito po ang pinakagusto ko sa langit. Revelation chapter 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be what? No more death, neither sorrow nor crying, neither shall be what? Any more pain, for the former things are passed away. Wow! Wala nang rayuma. Wala nang diabetes. Wala nang problema sa mata. Kaya hindi po ako naniniwala sa reincarnation eh. Alam niyo po, sa Cambodia, 98% Buddhist. At naniniwala sila sa reincarnation. Ang ibig po ng reincarnation, pag namatay ka, mabubuhay ka ulit sa darating na panahon. Kaya lang ang problema, maaring pag hindi ka raw mahusay na tao ngayon, sa susunod na buhay, ikaw ay isa ng lamok, isa ka ng insekto, o isa ka ng hayop. Di ba? Kaya yung mga Buddhist, talaga nagpapakabait sila kasi they are hoping na sa reincarnation, sa susunod na buhay, mas mataas na yung kalalagayan nila sa lipunan. Baka mayaman na sila o makapangyarihan na sila. Kaya lang, ang problema ng reincarnation, balik ka pa rin sa mundo. Balik ka pa rin dito sa lupa. Ibig sabihin, pag babalik ka rin sa lupa, magkakaroon ka pa rin ng rayuma, magkakaroon ka pa rin ng sakit. So, ganun pa rin, di ba? Kaya ayoko ng reincarnation. Imagine mo, babalikan mo uli yung mga kahirapan na yon. Di ba? Yung mga iba sa inyo, nood ng mga Korean novela. Alam niyo ba yung karamihan ng mga Korean novela na pinanood nyo? Karamihan po ng tema ng Korean novela, reincarnation. Tama? Sige, i-review nyo sa isip nyo ngayon. Halos lahat yan, reincarnation ng tema. Di ba tuwan-tuwa tayo? Ay, nung unang panahon sila, namatay sila pareho, nabuhay sila pa rin. Ay, kilig tayo. Ay, kilig na kilig tayo pag nanonood tayo, di ba? Pero yung tinuturo niyan, reincarnation. Walang forever dito sa lupa. Kung gusto niyo na forever kayo dito sa lupa, bahala kayo, balik-balikan niyo lahat ng sakit, balik-balikan niyo lahat ng hirap. Pero napakaganda ng ipinangako ng Panginoon sa atin. Langit, buhay na walang hanggang, na wala ng sakit, na wala ng iyakan. It is going to be a perfect place. Pero ito pa po ang isang maganda. There will be a great reunion in heaven. Makikita ka ng nanay mo, makikita ka ng anak mo, makikita ka ng mga mahal mo sa buhay at magkikita kayo doon at sasabihin nila sa iyo, Cesar, salamat at ibinahagi mo sa amin ang salita ng Diyos. Narito tayo lahat ngayon sa langit, napakasaya, napakasayang lugar. Maraming salamat talaga at kami hinikayat mo. Maraming salamat at inakay mo kami. Maraming salamat at ibinahagi mo sa amin ang salita ng Diyos. Ngayon magkakasama tayo dito sa langit. Maraming salamat, Cesar. Sasabihin sa ng kaopisina mo, Cesar, salamat. At hindi ka nagsawa. Hindi ka nagsawa ng pag-akay sa akin. Ako'y naligtas dahil sa pagtsatsaga mo. Salamat, sasabihin sa ng kaklase mo. Salamat sa mahusay mong testimony. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin na tayo ngayon lahat ay naririto sa langit. Here's one more. Merong lalapit sa iyo na galing ng Cambodia. Merong lalapit sa iyo na galing ng Africa. Merong lalapit sa iyo na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo at sasabihin sa iyo, Pastor Butch, maraming salamat at kayo po ay sumuporta sa gawain ng Panginoon sa misyon. Maraming salamat na kayo po ay sumuporta sa misyon. Maraming salamat dahil sa inyo pong pagsuporta sa misyon. Ako po ay naligtas. Naligtas ang aking pamilya, naligtas ang aking mga kamag-anak, naligtas ang aking mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa misyon. Folks, listen. It's all about soul winning. It's all about soul winning. Life is all about soul winning. When you get saved, that's the best thing we can do. It's about soul winning. Because the best gift that you can ever give to anyone is the gift of eternal life. And that is why soul winning is important. Ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay kahit na kanino ay ang regalo ng buhay na walang hanggang. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
Pag ang tao binigyan mo ng, ng mga gamit, sasabihin sa'yo, ano ba naman tong t-shirt na binigay mo? Ang tingkad-tingkad na orange. Kulang na lang dito, letter P, para na akong prisoner nito. Binigyan mo kulay pula. Ano ba naman tong pagkatingkad-tingkad na kulay pula? Pag makita ako ng toro nito, baka habulin pa ako. Pagbigay mo, sabi siya, ang cheap naman ang tsura nito. Ano ba to? Galing ba to sa ukay-ukay? Folks, kahit anong material na ibigay nyo sa tao, sometimes hindi pa nagpapasalamat. Pinipintasan na yung binigay mo, di ba? But listen, the best gift you can ever give to anyone is the gift of eternal life. Of course, hindi tayo ang nagbibigay ng eternal life. It is the Lord. But we will be the one that the Lord will use to share the gospel. Wow. The best gift you can ever give to your loved ones is the gift of eternal life. Folks, listen. Are you winning soul? Are you winning soul? Last point. It is soul winning is wise because it is the best investment you can ever invest in. Open your Bible please in Deuteronomy. Philippians chapter 4, verse 17 to 19. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, and I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, as sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ang sabi po sa verse 19, but my God shall supply all our needs. Pero alam niyo ho ba, yung verse 19 na yan, hindi yan applicable para sa ating lahat. Claim lang tayo ng claim ng verse 19 na yan, di ba? Pero bago nyo basahin yung verse 19, kailangan basahin muna natin yung verse 17. Ang sabi diyan, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ibig sabihin, tayo nagbibigay, nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Ang ekonomiya ng mundo, pag ikaw naglabas, nawawalan ka. Tama? Pero ang ekonomiya ng Panginoon, pag ikaw yung naglalabas, nadadagdagan ka. Because you are investing in the bank of heaven. Ako po'y natutuwa nung makita ko itong building na to. You know why? Because in my mind and in my heart, I said, the people here knows where to invest. They're investing in the work of the Lord. Because when you are investing in the work of the Lord, it means to say, you are investing in soul winning. Kasi yun lang po ang gawain ng church. Soul winning. Bakit tayo nagpapaganda? Bakit tayo nagpapalaki? Not because gusto nating tumira dito habang buhay. Sabi nga ng pastor ko, sabi niya, ito usapan na natin. Gagawa tayo ng dokumento. Pagkatapos ng rapture, pag kayo naiwan sa inyo na itong building na to. Hindi tayo gumagawa ng building na to para meron tayong titiran. O meron tayong, habang buhay na magiging atin. Hindi po. We're only using this building, we're investing in this building so that we can reach more souls for Christ. Can reach more souls for Christ. Invest in the work of the Lord. Now, when we talk about investment, we're talking about giving, tama? Now, there are 3 stages of giving. Ang sabing unang stage of giving is giving out of obedience. Buksan niyo po yung mga Bible. Pasensya na po, medyo humaba ko, pero konti na lang po. Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Most of the time, ang binabasa lang natin verse 10. Tama? Pero basahin natin yung verse 8. Basahin natin yung verse 8. Will a man rob God? Yet he have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and... Natapos ba dun sa tithes? Natapos ba dun sa tithes? Hindi, di ba? Meron pang kaduktong and, ibig sabihin tithes at. Pareho, ibig sabihin tithes and offerings. Minsan kasi, parang natandaan lang natin yung tithes. Alam natin, pag hindi tayo nagbigay ng tithes, tayo magnanakaw. Tama? Kasi matagal na tinuturo ni pastor yan. By the way, kapag hindi ka nabibigyan ng tithes, ang tawag siya, magnanakaw. Pero kapag ang pastor, alam na hindi ka nagbibigay ng tithes,
at hindi ka napagsasabihan at hindi na ituturo ang tungkol sa tithes, anong tawag kay pastor? Anong kaso niya? May kaso din si pastor. Accessory to the crime. Kasi nakita niya na kayong nagnanakaw, pero hinahayaan niya lang kayong magnakaw. Kaya huwag po kayo magagalit kay pastor pag nagtuturo ng tithes, pag nagtuturo ng giving. Kasi yun po yung sabi sa Bible Kailangan natin ituro yan. Binabasa lang po namin yan. Pero balikan ko po, hindi lang po tithes. Minsan ang nasa isip natin, pag tayo nag-tithes, okay na yun, hindi tayo magnanakaw. Pero basahin natin ang kumpletong sinasabi sa Biblia, tithes and offerings. Pag nagbigay ka ng tithes at hindi ka nagbigay ng offering, magnanakaw ka pa rin. Alam niyo po, common to sa mga church na pinupuntahan ko. Sabi ng pastor, usually, mas napakalayo ng agwat ng tithes kaysa sa offering. Kasi feeling good na tayo pag nagbigay na tayo ng tithes, akala natin hindi na tayo nagnakaw. Pero basahin po natin ang Biblia. Ang sabi diyan, tithes and offering, again, no offense. No offense, binabasa lang po natin. Tithes and offering should be what? Equal to your tithes or should be bigger than your tithes. Let me ask you this morning, what is the 10% of 500 pesos? 50. Tama? Tama? Can you give 50? Can you give 50? What is tithes? What is 10% ng 1,000? 100. Tama? Can you give 100? Can you give 100? What is 10% of 10,000? 1,000. Can you give 1,000? Can you give 1,000 for your tithes? Can you give another 1,000 for your offering? At pahina ng pahina. What is 10% of 100,000? Can you give 10,000? Can you give 10,000? Or should I ask, can you give 20,000? Kasi dapat hindi lang tithes Dapat pati offering, di ba? Can you give 20,000? What is 10% ng 500,000? 50,000. What is 20% of 500,000? Magkano? 100,000. Can you give 100,000? And that is why 10,000 lang ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kasi ang kaya natin ibigay, yung 1,000 lang. Have you thought about that? The Lord will bless us according to our capacity to give. The Lord will only give us or will bless us according to our capacity to give. And that is why, balikan po natin yung verse 10. Ang sabi po dyan, yung pinakapaborito kong part, prove me now. Prove me now. Are you saved? Why do you know you're saved? Because that's what the Bible says. Correct? Pero alam niyo ho ba, minsan kaya natin pagtiwalaan ng Panginoon sa buhay na walang hanggang. Pero hindi natin kayang pagtiwalaan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Kaya nating paniwalaan ng John 3:16, pero hindi natin kayang paniwalaan yung Malakay 3:8, 9, and 10. But the Bible says in verse 19 of Philippians, my God shall supply all your need. Ano po ang basic need ng tao? Food, clothing, and shelter. Tama? Let me ask you this morning, kumain po ba kayo? Yung iba siguro sa inyo, by choice, hindi kumakain. Kasi kailangan nang magbawas. Kasi usually meron tayong almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, at minsan may midnight snack pa. Kaya nga minsan, kailangan na mag-diet kasi sobra-sobra na. Tama? Clothing.
Wala naman po siguro nakahubad ngayong umaga dito sa inyo, ano? Minsan nga problema pa natin yung sobrang dami ng damit. Di ba? Minsan pag tumitingin kayo sa closet ninyo, sa gabi, magpaplansya na kayo kung susuot nyo para sa worship, umaga ng Sunday. Pero minsan, pag umaga, nagbabago pa isip mo. Hindi bagay yung kulay ng blouse ko sa bag ko. Yung sapatos ko, hindi bagay. Nakaka-relate ba kayo? Mas lalo na yung mga lalaki. Kaya minsan nalilate pa tayo, di ba? Eh sabi ng nanay ko, dapat 3 lang ang damit mo eh. At pare-parehong kulay. Para hindi ka na problema, suot ka lang ng suot. Okay? Food, clothing, and shelter. Lahat naman, maaaring yung tinitiran nyo ngayon, hindi sarili nyong bahay. Pero meron kayong inuuwi ang bahay. Tama? It means to say, the Lord already hath given you what you need. Tama? And the rest is what? Overflowing grace. Overflowing grace. Naalala nyo yung unang panahon, ang lugaw ay essential. Ngayon, hindi nyo na alam, ibig sabihin ng lugaw, congee na, ang alam nyo. Naalala nyo na ang sweldo nyo ay 500 pesos lang? Anong sabi nyo? Kulang, pero nabubuhay ka. Tama? Nung naging 10,000 ang sweldo mo, anong sabi mo? Kulang, pero nabubuhay ka. Nung nag-more than that pa, anong sabi mo? Kulang, pero nabubuhay ka. Let me tell you this. No amount of money can ever satisfy you. Hindi darating ang panahon na sasabihin mo, you are receiving enough. That will never come. Ang sabi ng nanay ko, habang lumalaki ang bitones, lumalaki ang ohales. Yan, yung mga medyo may edad na nakaka-relate. Di ba? Habang lumalaki ang bitones, lumalaki ang ohales. Ang ohales, ibig sabihin po niyan yung button hole. Yung pinapasukan ng bitones. Habang lumalaki ang sweldo mo, lumalaki rin ang gastos mo. Habang lumalaki ang sweldo mo, nag-change ang lifestyle mo. Nung college ka, okay ka na dun sa mga turo-turo dun sa gilid ng eskwelahan. Pero ngayon, ay wag na dyan, madumi dyan, baka magka-hepatitis tayo. Samantalang buong buhay mo ng college ka, doon ka lang sa tusok-tusok. Di ba? Pero dahil pinagpala ka na ng Panginoon, ni Jollibee, hindi mo na pinapasukan. Mas mataas na yung level mo. Folks, listen, it's not because that we are not receiving enough, but we just do not know our priority. But it's just that we are forgetting to recognize God's overflowing grace in our lives. Invest not in material things. Invest in the work of the Lord. For when you invest in the work of the Lord, you are investing for souls. You are investing for soul winning. That at the end of the day, pag namatay ka, hindi mo, pagharap mo sa Panginoon, hindi mo sasabihin sa Panginoon, Panginoon, napakalaki po ng aking ari-arian sa Pilipinas, napakalaki po ng aking naipon. Dahil hindi lahat kailangan ng Panginoon yan. The Lord will ask you, what have you done for my name's sake? Let me ask you this morning, where are you investing? What have you done for Christ's sake? Let me close with this. Late Prime Minister Winston Churchill said to America, he challenged America during the World War II. Kasi nung una, ayaw sumali ng Amerika sa gera. Ito na lang po naging challenge ni Winston Churchill sa kanila. Give us the tools and we will continue the fight. Give us the tools and we will fight them in the seas. Give us the tools and we will fight them in the air. Give us the tools and we will fight them in the land. We will fight, and we will win the war. I am a missionary. I am representing Christ in Cambodia. My challenge to you this morning is this. Give us the tools.
Give us the tools. Invest. Invest in the work of the Lord. Invest in soul winning. Invest in the mission work. Do not invest in me, but invest in the work of the Lord. Invest in mission. Let me ask you this morning, where are you investing? Are you concerned about souls, or are you just concerned about your own need? Are you concerned about souls, or are you just concerned about your physical need? There is nothing wrong to dream of something that is bigger, but always remember, life is uncertain. It will end anytime. But the only question is this: what have you done for Christ's sake? This morning, let me challenge you. Are you soul winning? Are you reaching souls? Are you investing in the work of the Lord? Always remember, life is even like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. It doesn't matter how you died, but what matters is how you live your life here on earth. Let's all stand up and let me close in prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you, O God, for thy wonderful word. We thank you, Lord, for your grace and your love, that you always remind us, O Lord, that life is uncertain, O God. Remind us, O Lord, that it's not about dying, but it's about living, O Lord. How are we living our lives here on earth, O God? What matters is what we do now while we are alive. Because we are sure that when we die right now, as you have said in thy word, if we accept you, if we believe in you as our Lord and Savior, we will have eternal life, for you have given your Son to die on the cross for us, O Lord. Help us, O Lord, and remind us always, O God, of your saving grace, O Lord, that grace that saved us, O Lord, will be the same grace that would compel us, O Lord, to share your saving grace, O Lord, to those people that have not yet accepted you as their Lord and Savior, O God. For all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Folks, the altar is open. The altar is open. Is there something that you need to pray for? Is there something that you would like to talk to the Lord with? When was the last time you share God's word to your loved ones? Are there any of your loved ones that needs praying right now because they need to be saved? They need to be saved. You may kneel down and pray and say, Lord, be merciful upon my mom. Be merciful upon my mother. Be merciful upon my parents. Be merciful upon my kids. Be merciful upon my loved ones, O God. Lord, we believe in the power of prayer, O God, as you have said. Anything we ask in prayer, believing, O Lord, we shall receive, O God. Lord, I pray today that you would honor our prayers, O God. As we kneel down and pray, O God. Not just for our needs, O Lord, but for the souls of our loved ones, O God. For all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pastor? Amen.
are we wise? Sabi nga po, he that winneth soul is wise. Napaka very challenging message. God has just reminded us paano po talaga ang ating pong dapat gawin. Pinipigilan tayo ng pandemic, social distancing. Lalayo po tayo sa mga mass gathering. And there are places also na tayo po ay pinagbabawalan. Bisitahin ang mga bahay-bahay. Lahat po ng iyon, yun po ang kailangan natin gawin para po makapag-akay ng kaluluwa. Kaya kapatid, salamat po. Once again, napaalalahanan po tayo ng ating pong tungkulin, kahalagahan ng kaluluwa, kahalagahan ng gawain ng Panginoon. Salamat po sa challenge na nabigay po sa atin. And we hope and pray, again, once again, aakayin natin ulit ang mga kaluluwa ng lahat ng taong ating pong makakahalubilo. Give us the power, Lord, yung mga opportunity and privilege that we can share your word sa amin pong mga namimit na tao. Ay po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po. Napaka hinding hamon muli. Minsan dumadating na po kami, Panginoon, sa aming pong comfort zone. Tal, meron naman kaming maayos na lugar, sambahan. Meron din kaming magandang bilang. Pero Panginoon, kung kami po'y marami, mas marami pa rin ang wala pa po kay Kristo. Na ang dapat namin ginagawa ay dapat mas maging marami ang mga tumatanggap kay Kristo at nababawasan ang mga taong wala pa po kay Kristo. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami. Naway ang hamon na yan manatili sa aming mga puso at isipan. Na ito po, Panginoon, lagi ang amin pong maiisip. Ito po ang amin pong maalala na ito po ang gawain na iniutos mo po sa amin. Lord, bless mo po ang bawat isa ngayon. Niyo po, Panginoon, patuloy kaming gamitin. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.